Iyon. Kailangan pa ba ng kandila o isang basong tubig na lamang ang kailangan pag nagdidibusyon tayo? O pag-usapan natin ang mga dagdag idea pati. Bibigyan ko kayo ng mga iba't ibang idea pa. Tara, pag-usapan na natin. Wala namang agiman, pero nasa puso ang tunay na agiman. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agiman, laban tayo. Hepeng agiman, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agiman. Yun, mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless at for bless sa inyo lahat. May katanungan si Kuya ng about sa kandila. Oo. Kailan pa ba ng kandila pag nagdidibusyon? Ganito po. Tsaka or isang basong tubig. Ito yung katanungan ni Kuya. Yan. Bigyan ko kayo ng idea mga kagimat, no? At saka sa part ng ginagawa ko rin everyday. Alam nyo kasi mga kagimat, pagka kayo tatawag nating devotionary, obligado po talaga sa devotionary yung kandila po talaga. Pero bibigyan ko ng idea po para magkaroon kayo ng dagdag idea pa, no? Oo. Yung kandila at isang basong tubig, kalimitan yan kasi sa devotionary kasi minsan walang tubig. May kandila sila pero walang tubig. Obligadong kandila sa kanila. Pero sa pamaraan ng Team Happy Agimat, basta tumawag tayo 3 persona, sa pagkakarga natin tubig lamang, kahit wala namang kandila sa atin. Pero siyempre, ang the best pa rin talaga is may kandila kasi ang kandila ay nagiging liwanag patungo sa Ama. Liwanag ng ating kahilingan. Okay? Ngayon, bibigyan ko ng iba't bang idea naman sa part ng Team Happy Agimat. Ganito sa Team Happy Agimat. Sa Team Happy Agimat kasi, pag ako nagsisindi ng kandila, yung kandila kasi, pagka po yung pagpapakarga po sa mga gamit, okay, bibigyan ko ng idea na, mga gamit na natin. Nagkukonsagra ako ng gamit. Yung lahat kasi ng kinakarga ko sa gamit ko, hinihiling mo bukas yung kandila, kinakarga ko lahat sa kandila. Lahat ng gagamitin ko dun dasal, panalangin, sa mga gamit na kukonsagra ko, kinakarga ko muna sa kandila. Hinihiling ko bubuksan siya, tapos kakarga ko, sasara ko na pumasok sa kanya habang may dingas siya. Tapos, yun po yung titirik ko kandila. Pero bago ko siya itirik na kandila, yung kandila, bago nating itirik, humihiling muna sa 3 persona, binibinya yung kandila. Sa pangalan Diyos naman, miguan natin lupa, Diyos anak ko, so Diyos Espiritu Santo, binibinyagan ko kandila nito, maging liwanag patungo sa Ama na aming kahilingan na lahat itong mga gamit na to, o yung mga orasyon na pinapakapit ko, ay maging makulugdan ako. Ganun po. Yung proseso ko, anong bilin nyo, makarga itong mga gamit ito, o makarga sa katawan ko na walang mababaklas, kundi ang Diyos Ama lang. Maging gabay, kaligtasan, swerte sa araw-araw. Opo, yun po ginagawa natin proseso, yung kandila po, kinakarga din natin, pagka po tayo nagkukonsagra. Pero pag sa devotionary, yung iba tirik lang ng tirik ng kandila, pero binigyan ko kayo ng idea. Ang idea po na bibigay sa inyo ay hilingin nyo, kandilang nito ay magiliwanag patungo sa Ama na aking kahilingan na aking mga dinidibusyon na orasyon ay kumapit sa akin at walang mapapaklas Ama kundi kayo lamang. O yun, binigyan ko kayo ng idea. Yung mga simple bagay na pinag-usapan natin, mga kagimat to, sabi ko nga, wala man ng orasyon na binibigay ako, pero may aral kayo mapupulot. Simpleng kwentuhan, pero malalim yung aral. Di ba? Yun, yung mga idea po sa inyo. Sa kandila, kung paano gagawin nyo po. Ngayon sa pagdidibusyon, kuya, pwede po yan. Kandila at tubig po, pagsamahin nyo po sa Habang nagdadasal kayo, kaharap nyo yung kandila. Tapos maganda, meron ko isang krus. Pagka nag-ano ko sa altar, meron kayong krus, meron kayong Jesus Christ, ganun. Kasi Jesus Christ, si ang daan katotohanan patungo sa Ama. Walang sino makakarating sa Ama kundi kayo dadaan kay Jesus Christ. Yan. Kailangan po siya kasama sa pang-araw-araw natin. Okay? Yan po yung mga pamamaraan Team Happy Agimat. Sana makatulong sa inyo. Yan na po lagi kong ginagawa din po. Kaya binabago sa inyo based sa aking aral po. At wala na po nangyayari sa masama. Di ba? At yan tulong po sa inyo. God bless. More blessings sa inyo lahat.